ikaw lamang. Father, continue to encounter us sa pamamagitan ng iyong mga salita this morning. Father, we desire for more. Ikaw lang po yung marinig namin, maranasan namin. Thank you, Father. You deserve, you are worthy of all praises. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome to the house of our Father. Maligayang pagdating po sa tahanan ng ating Ama. Amen. Good morning ulit. Magandang umaga Good po sa morning. ating Praise lahat. God. Our Father is so great. His children, we are also great. Ang ating pong Ama ay dakila, ganun din naman po tayong kanyang mga anak. We are awesome. Tayo pong lahat ay awesome. When you go home, read Psalm 139. Pag-uwi po natin sa bahay, basahin po natin yung awit 139. 139. Awit 139. 139. So, I didn't come to the Wednesday prayer meeting for several weeks already. Hindi na po ako nakakadalo sa ating gawain tuwing Miyerkules sa prayer meeting po natin dahil po sa mga ilang linggo na po. That's why some of you are wondering why I didn't. Siguro po ilan sa inyo ay nagtataka kung bakit hindi po ako nakakadalo. I used to go to Mindoro. Nalalaman niyo po na ako po ay nasa Mindoro. This is their church. At ito po yung kanilang sambahan. Bubong already destroyed anyway. Yung kanila pong bubungan ay halos nasisira na. I'm helping them to construct the church. At tumutulong po ako na itayo ang kanilang sambahayan. Anyway, so this is their members, the people. Ito po yung mga miyembro doon sa sambahan po na yon. So, other one. At the back, that is a church. Sa likod po, yun nga po yung kanilang sambahan. Yeah. They are Katutubo. Sila po yung mga katutubo nating kababayan. Workers. Ito po yung mga trabahante. Yeah. Then other one, children with me after work. Po, kasama ko po yung mga maliliit na bata doon matapos po yung aking trabaho. Yeah, maganda sila. Hindi? They are so beautiful. Then, anyway, today we'll talk about still the first Great Commission of God. Ngayon pong umaga, patuloy po nating tatalakayin yung Great Commission ng Diyos. We are so different with other religions. Alam po natin na tayo po ay iba sa ibang relihiyon. We must know whom we serve. At kailangan po nating malaman kung sino po yung atin pong pinaglilingkuran. What kind of relationship we have with whom we serve. Anong klaseng relasyon po meron tayo sa atin pong pinaglilingkuran? Other religion, they don't mind whom they are serving.
Sa ibang relihiyon po, wala po silang pakialam o hindi nila masyadong iniisip sino ba yung kanilang pinaglilingkuran. But we have to know whom we serve. Ngunit sa atin po, dapat po alam natin o kilala natin sino po ba yung ating pinaglilingkuran. That's why we have to study the Bible. Kaya nga po, kailangan po nating pag-aralan ang sinasabi sa Biblia. I will show you some questions, then you must answer it correctly. May ipapakita po akong mga katanungan at kailangan nyo po itong sagutin ng tama. By the way, what is title for today? Ano nga po yung pamagat ngayong umaga? Subtitle is Perfect. So answer is why God could not stop the Satan when Satan tried to deceive Adam and Eve. O bakit nga po ba hindi napigilan ng Diyos si Satanas na tuksohin si Eva at si Adan? If you can answer it, meaning you know some parts of Bible, Kapag alam po ninyo yung tamang kasagutan, ibig sabihin po nalalaman din ninyo yung ibang bahagi ng Biblia. even in the seminary, yes, they didn't give me correct answer about it. Kahit pa po yung mga nag-aaral sa seminaryo, hindi pa po nila ako nabigyan ng tamang kasagutan. If God destroyed Satan when Satan was tempting the Adam and Eve, then we don't have any problem of living on the earth. Kung nawasak po ng Diyos si Satanas noong tinutokso niya si Eva at si Adan, siguro po wala na po tayong paghihirap dito po sa mundo na to. Why we have so many problems? Bakit po ba tayo mayroong maraming problema? Because Adam and Eve committed sin. Sapagkat si Eva at si Adan ay nagkasala. Then, if God destroy or kill Satan before Adam and Eve committed, we have no problem. Ngunit si Eva at si Adam nga po ay nagkasala kung sila lamang po ay naipagtanggol ng Diyos mula doon sa pagtukso ni Satanas. Sa ngayon po, wala po siguro po tayong problema. Still, there is another question. Meron pa pong isa pang katanungan. God knew or he did not that Satan tried to attempt the Adam and Eve. Alam po ba o hindi alam ng Diyos yung pagtukso ni Satanas kay Eva at kay Adan? Alam or hindi? Alam siya. Bakit God didn't kill or destroy or even stop the Satan? Kung alam po yun ng Diyos, bakit kaya hindi po niya napigilan si Satanas na tuksohin si Eva at si Adan? What is your understanding? Ano po ang inyong pagkaunawa? Actually, this first question is a common question for not only Christian but for whole people. Ito pong tanong na ito ay hindi lamang po ito pangkaraniwan para sa mga Kristiyano, kundi sa mga tao po, ito po ay pangkaraniwan. That's what God is. Yun po ang Diyos. Then, why God must destroy Satan by the offspring of the woman? At bakit naman po kailangang wasakin ng Diyos ang ulo ni Satanas sa pamamagitan ng anak ng isang babae? Other word, why Jesus must become flesh? Sa ibang salita po, bakit kailangan ni Jesus na magkaroon ng katawang lupa? Yes. It's not easy to answer those questions Hindi po ganon kadali sagutin itong mga tanong if they don't understand Genesis chapter 1:26. kung hindi po natin nauunawaan ang sinasabi sa Genesis 1:26. What God gave man, Ano nga po ang ibinigay ng Diyos sa tao? or what we human lost. O ano naman po ang nawala sa atin? Other one, yes, why Jesus must become
flesh. Sa iba po, bakit si Jesus ay kailangan na magkaroon ng katawang lupa? Then other question, why God used Moses to deliver the Israelites from the Egypt? At bakit naman po hindi kayang, bakit po iniligtas ng Diyos ang mga Israelita sa pamamagitan po ni Moses? For example, God himself will come to Pharaoh, then he will talk to the Pharaoh, and Pharaoh will immediately allow the people of Israel will go. Bakit po hindi kaya yung Diyos na lang yung lumapit sa Parao at kausapin niya yung Parao para palayain na yung kanyang bayan, ang Israelita? Much better. Ano po kaya yung mas mainam? As someone will see the God, then they cannot say no. At kapag nga po merong nakakita sa Diyos, yung nakakita po sa Diyos ay hindi makatatanggi. Okay, thank you. That's why God used Moses. Kaya po, tinatanong tayo, bakit po kaya ginamit ng Diyos si Moses? Other word, God cannot do by himself without Moses. Sa ibang salita po, ang Diyos po ba ay walang kakayanan, kaya po ginamit niya pa si Moses? Yes or no? Yes or no? God cannot, God can. Kaya po ba ng Diyos o hindi kaya ng Diyos? Because last week we studied, Nakaraang linggo po, atin na po itong napag-aralan. God can, Kaya ng Diyos, itaas po ang kamay. God cannot. Only one, two. God cannot. Hindi po kaya ng Diyos na iligtas ang kanyang bayan. But we know God is Almighty God. Ngunit kilala po natin ng Diyos na makapangyarihang Diyos. He can do everything what He wants. At kaya po niyang gawin ang lahat ng bagay na maibigan niya. Why I said He cannot? Bakit ko po sinabi na hindi kaya ng Diyos? What is the title for today? Ano nga po ang pamagat ngayong araw? Man, just like you and me. Tao po, ikaw at ako. That's why we have to know how we are so important. Kaya kailangan po nating maunawaan kung gaano po ba tayo kahalaga. This one. Last question. Ito po yung huling tanong. We'll read it. Cassette. Go. Why God told us what we must ask, yet He knows what we need. He said, I know what you need. Sabi po ng Diyos, alam ko kung ano ang kailangan mo. Then, if He knows what we need, He could give us, then it will be okay. Kung alam po ng Diyos ang ating kailangan, ito po ay maibibigay niya na po sa atin agad at okay na po iyon. Your parents, when you know or you bought something which your children need, then will you wait until they will ask for it? Kayo po mga magulang, kapag bumili po kayo ng pangangailangan ng inyong mga anak, aantayin niyo pa po ba na hingin nila yon sa inyo? Wait, or you just give? Sasabihin niyo po ba na sandali lang o ibibigay mo na agad? Wait. Sino po ang nagsasabi na hihintayin? For example, you bought pasalubong. You bought pasalubong. Halimbawa po, ikaw po ay bumili ng pasalubong. You will wait until they will ask your pasalubong. Aantayin niyo po pa po ba na hingin ng anak ninyo yung pasalubong sa inyo? No. You just call them and give. Ang gagawin niyo po, tatawagin niyo lang po sila at ibibigay niyo agad. Last question is just like that. Yun po yung katulad sa huling tanong. God prepared everything for you and I. Na inihanda na po ng Diyos ang lahat ng bagay para sa iyo at sa akin. God will not give until we will ask for it. Hindi po magbibigay ang Diyos hanggang sa tayo po ay humingi. Is it
understandable? Ito po kaya ay kauna-unawa o madaling unawain? That's why these questions is so important to know who is God, Ito pong mga tanong po na ito, ang pinakamahalaga po dito ay ang malaman o makilala po natin kung Also, sino ang Diyos. how we are also important. At kung gaano din po tayo kahalaga. So, how many questions could you answer correctly? Ilan pong tanong ang kaya ninyong sagutin ng tama? We will study how we'll find out the answers. At pag-aaralan po natin, naalamin natin kung ano po ang kasagutan sa lahat ng katanungan. Yes, since 2008, we were studying these matters. Nakaraang 2008 pa po, napag-aralan na po natin ito. Then everything was upside down. At nagkaroon nga po ng pagbabago. Then even our messages, our belief was also changed. Ganon din naman po sa mga mensahe at yung ating pong pananampalataya ay nagbago. Anyway, are you ready to find out correct answers? Handa na po ba tayong lahat na alamin ang tamang kasagutan? God said what? Ano po ang sabi ng Diyos? Genesis chapter 126. Sa Genesis 1:26, You don't need to memorize whole, but until half of the verse. hindi nyo naman po kailangang buo na kabisaduhin ang salita po na yon. Ngunit hanggang kalahati po ay maaari din pong alalahanin. I will tell you. Sabihin ko po sa inyo, Genesis chapter 126. Genesis 1:26, And God said, and God said, what is next? Let us make man in our image and in our likeness. Let them have dominion. Still, uli. Genesis chapter 1:26. And God said, let us make man in our image, in our likeness, let them have dominion. Yes. If you don't understand it, what you believe become wrong. Kung hindi po natin nauunawaan yung verse po na yon, ano man po yung ating paniniwala o pinaniniwalaan ay maaring mali. That's why it's so important. Kaya po ito ay mahalaga nating maunawaan. So, let us make in our image, in our likeness, let them have dominion. Okay. Let them. Who is them? Sino po kaya yung tinutukoy na them? Hayaan sila. Sino po yung sila? Who is them? Man. Ang tao po. God said, let them have dominion, meaning He removed Himself from the human. Sinabi po ng Diyos na hayaan mo silang mamahala, inalis po ng Diyos yung kanyang sarili, hindi po siya kasama. God didn't say, let us have dominion. Hindi po sinabi ng Diyos na tayo. Let us means human and God together. Ibig sabihin po ng tayo, ang Diyos at ang tao ay magkasama. But God said, let them, only human only. Ngunit sinabi po ng Diyos na sila, ibig sabihin po, tao lamang ang Meaning, mamamahala. He removed Himself. Ibig sabihin po noon, inalis po ng Diyos yung kanyang sarili. Amen? That's why God made human and let the human only have kingdom. Kaya nga po sinabi ng Diyos na nilikha niya ang tao at ang tao po ang siyang binigyan niya ng pamamahala. This is so important. Ito po ay napakahalaga. How human was made.
Paano nga po ba nilikha ng Diyos ang tao? This one, last week we studied. Ito po nakaraan ay ating na po nga napag-aralan. Genesis chapter 2, 7. Kasi, go. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Yes, there are two elements for the human. Meron pong dalawang elemento ang tao. Dust and breath. Ang po ay ang alabok at ang hininga ng Then Diyos. join together, then become man. At nung pinagsama po ito po ay naging tao. So, man has what? Two elements. Ang tao po ay binubuo ng dalawang elemento. Okay. This is so simple, but it's not easy. Ito po ay simple lamang, ngunit hindi po ganun kadali maunawaan. Dust, breath, then become man. O, alabok at hininga ng Diyos ay naging tao. What is dust? Ano po ang alabok? Dust actually the soil. Ang po ay lupa, yun po yung dust. Then, all living things on the earth was made dust. At lahat ng bagay po ay nilikha ng Diyos mula sa alabok. Animal die, then later on they will return to the dust. Kahit po yung mga hayop, kapag sila po ay namatay, sila po ay babalik sa alabok. Yes, two beings, animals and even insects, even human. Yun po, yun nga po, mga hayop, maging yung mga insekto po. Dust. Okay. Animal cannot be human. Ang hayop po ay hindi maaaring maging tao. We understood breath is Spirit of God. At ang hininga po ay naunawaan po natin na ito po ay ang Espiritu ng Diyos. That's why dust and spirit joined together, then made man. Kaya nga po, ang alabok at ang Espiritu ng Diyos na pinagsama ay naging tao. Dust only, animal and human, but human have spirit. Ang alabok po ay lumikha ng hayop at ng tao, ngunit ang tao po ang may hininga ng Diyos o Espiritu ng Diyos. There are three spiritual beings. Meron pong tatlong espiritual na katauhan. First, God. Una po ay ang Diyos. God is spirit. Ang Diyos po ay Espiritu. He has no body. Siya po ay walang katawan. Second one is angels. Pangalawa po ay mga anghel. Even Satan is one of the angels. At si Satanas din po ay isa sa mga anghel. That's why they have no physical body. At ganun din po, wala po silang katawan. But human, we have a spirit. Ngunit ang tao po ay mayroong espiritu. But still, we have also body. At meron din naman po tayong katawan. That's why God gave all authority to the human. Kaya naman po ibinigay ng Diyos sa tao ang lahat ng kapangyarihan o pamamahala. Only dust cannot have kingdom anyway. Hindi lamang po yung dust ang magkakaroon ng paghahari. Anyway, then human have dominion. At tanging tao lamang po ang binigyan ng Diyos ng paghahari. We read it, Genesis chapter 1:26, up to the dominion. Kasi go. And God said, "Let us make man in our image after our likeness, and let them have dominion." Yes. Why human only have dominion? Kaya nga po, sinasabi dito na ang tao lamang po ang may kapangyarihang mamahala o kaharian. Let human have dominion. Hayaan na ang tao ay magkaroon ng pamamahala.
God made law. Ang Diyos po ay gumawa ng batas. God cannot change the law which He made. At hindi po niya kayang baguhin yung law o yung batas na kanya pong pinatupad. Even God Himself cannot change the law which He made Himself. At kahit ang Diyos, hindi po niya kayang baguhin ang kanyang salita. Dominion meaning kingdom. Ay ibig sabihin po ng dominion ay kaharian. So, God made human just like you and I, then gave them the kingdom. At nilikha po ng Diyos ang tao, ikaw at ako, at ibinigay niya po sa atin ang kaharian. Kingdom meaning king can do everything inside the kingdom. Ang ibig sabihin po ng kaharian, kapag may hari po, ibig sabihin nun, kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. Then, we got the authority to do everything. At binigay nga po sa atin ang kapangyarihan na gawin ang lahat ng bagay. The question follows. Question follows. At may tanong po na kasunod, So what God gave man? ano nga po ang binigay ng Diyos sa tao? What? 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 Kingdom. Kaharian po. What we lost when human committed sin? Ano po ang nawala sa atin nang nagkasala ang tao? Kingdom. Not only kingdom, we'll study more. Kaharian din po ang nawala. We will answer those questions. Po, sasagutin po natin yung mga katanungan ng nauna. Why God could not stop Satan tempting Adam and Eve? Bakit nga po muli hindi pinigilan ng Diyos si Satanas noong tinutukso niya si Eva at si Adan? Why? God knew already Satan is trying to tempting the Adam and Eve. Alam po ng Diyos at nakita po niya na tinutukso ni Satanas si Eva at si Adan. Why God didn't do anything? Bakit po walang ginawa ang Diyos? God was willing, Nais po ng Diyos na tumulong, but God cannot. ngunit hindi po kaya na ng Diyos o wala For siyang example, kakayanan. Bakit? Because God said, let them have dominion. Sapagkat sinabi na po ng Diyos na hayaan mo sila na mamahala. What is the meaning of let them have dominion? Ano po ang ibig sabihin nun? Human has authority to do everything on his kingdom. Ibig sabihin po no, na ang tao ay may kakayahan po o kapangyarihang gumawa ng kahit na anumang bagay dito sa mundo. What does it mean? Ano po ang ibig sabihin nun? God endorsed kingdom to the human. Ibig sabihin po nun, ibinigay na po ng Diyos ang paghahari sa tao. Other words, just like this, maybe you could understand more. Iba pa pong salita sa ganitong paraan po. Okay? You give something to your child. Ikaw ay nagbigay sa iyong anak. For example, I give 10,000 to the Kuya Yunsang. Halimbawa po, nagbigay ako ng 10,000 kay Yunsang. It's yours. Sinabi ko po na, sa'yo na yan. Then, until he will allow, let me use that money, I cannot touch. Kapag pumayag po si Yunsang na gamitin ko yung pera na binigay ko sa kanya, doon ko lang po siya pwedeng gamitin. Why? Already I said, it is yours. Bakit po? Sa pag sinabi ko na po nung una na, sa'yo yan. Also, I told them, you are married. At sinabi ko rin po sa kanya na ikaw ay may pamilya na, Then you have authority, you have a right to do everything in your family. ikaw ay may karapatan at may kapangyarihan, ibinibigay ko na sa iyo lahat kung ano yung pwede mong gawin o kaya mong gawin. Mamaya, you guys, I will ask you to answer our first question.
Okay? Mamaya po, tatanungin ko yung ating mga kabataan na ano yung tamang sagot dito po sa tanong. That's why you have to listen carefully. Kaya kailangan yung makinig ng mabuti. Then, Yun Sang has everything, every right and authority for his family. At si Yun Sang po ay meron ng kapangyarihan, nasa kanya na po yung kapangyarihan na gawin ang lahat tungkol sa kanyang pamilya. Somebody tried to burn his house. Halimbawa po, merong isa na gustong sunugin yung kanyang bahay. Then, I am seeing somebody trying to burn his house. Nakita ko po na merong tao na gustong sunugin yung kanyang bahay. Also, Yun Sang is also seeing. At siya rin naman po, nakikita niya na merong taong gustong sunugin yung kanyang bahay. If you or me, what will you do? Kung ikaw po sa aking katatayuan, ano yung gagawin mo? What will you do? You will stop him. Po, pipigilan niyo po yung tao na yun. But between Yun Sang and me, I cannot. Ngunit sa pagitan po namin, Yun Sang at ng sa akin, hindi ko na po kayang sabihan siya. I am willing, Gusto ko po siyang tulungan, but I cannot. ngunit hindi ko na po kaya. Why? Bakit po? That is same question. Yun din po yung tanong, parehas lamang po. Because I said, I cannot. I will not do anything until you give me permission. Sapagkat sinabi ko na po nung una na nasa iyo na yung kapangyarihan. Kung hindi mo ako bibigyan o bibigyan ng permiso, hindi ko magagawa. I told him, I cannot interrupt anything until you ask me to do. Ang sinasabi ko po ay, hindi ko na po siya papakialaman doon sa kanyang pamamahala, maliban na lamang po na bigyan niya po ako o tanungin niya po ako o bigyan niya ako ng permiso na gawin mo to. Naintindihan po ba? Man, human, has full authority in his kingdom. Ang tao po ay binigyan ng Diyos ng pamamahala sa buong kaharian niya. Okay. Then, second question. Pangalawang katanungan po, Why God must destroy the head of Satan by the offspring of the woman? bakit po kailangang wasakin ng Diyos ang ulo ni Satanas sa pamamagitan ng anak ng isang babae? Actually, God called Satan and Adam and Eve. Actually, God called Satan and Adam and Eve. Sa totoo po, tinawag po ng Diyos si Satanas at si Eva, pati si Adan. Then God judged them. At sinabihan po sila. Oh, Adam, why did you eat the tree of knowing good and evil? At sinabi po ng Diyos na bakit mo kinain, Adan, yung bunga doon sa puno? Then God also judged the woman. Ganon din naman po yung sinabi ng Diyos kay Why Eva. did you eat the tree of knowing good and evil? Bakit mo kinain yung ipinagbabawal na bunga na nakakaalam ng mabuti at masama? Also, God judged the Satan. Ganon din naman po, hinatulan ng Diyos si Satanas. Then God said, you are cursed. Ikaw ay sinusumpa ko. What God said? Ano po ang sinabi ng Diyos? You will eat the dust. Kakain ka ng alabok. How many of you saw the snake eating the soil? Ilan po ba sa atin na nakakita na merong ahas na kumakain ng alabok o lupa? How many of you saw? Snake doesn't eat the dust. Ang ahas po ay hindi kumakain ng lupa. God cannot do anything in the human kingdom. Ang Diyos po ay wala na pong kakayahang gumawa na ibinigay niya na po ang paghahari sa tao. Because God said, let them have dominion. Sapagkat sinabi na po ng Diyos na hayaan mo sila na mamahala. Kingdom is yours.
ang kaharian ay iyo na. I said, Yun, 10,000 pesos is yours. At sinabi ko nga po kay Yun na etong 10,000 sa iyo na. Matter of 10,000, I cannot do anything. Dito sa halagang 10,000, wala akong kayang gawin. That's why human can do everything. Kaya po ang tao ang meron na pong kapangyarihan. Ibinigay na po sa kanya. What is human? Ano nga po ang tao? Spirit alone, we don't call human. Kung espiritu lamang po ang elemento, hindi po natin yun matatawag na tao. Human has two elements. Ang tao po ay binubuo ng 2 elemento. Only dust cannot have dominion. Kung alabok lamang po, hindi po siya magkakaroon ng kaharian. Only animals cannot have. Ganon din naman po kung hayop, hindi po sila magkakaroon ng kaharian. Human, but disconnected with God, meaning no spirit of God cannot. Kung ang tao po ay hindi nakakonect sa Diyos, ibig sabihin wala po siya ng espiritu ng Diyos, hindi po siya pwedeng mamahala. Spirit alone cannot. Ganon din naman po kapag espiritu lamang, isang elemento lamang, hindi po pwedeng mamahala. Only human which was made with two elements. Tanging ang tao po na binubuo ng 2 elemento ang siyang may karapatan na mamahala. God, that's why God couldn't do. Kaya po ang Diyos, hindi po niya kayang pamahalaan. Let the human only, meaning spirit alone cannot do. At sinabi nga po ng Diyos na ang tao, sapagkat meron po siyang 2 elemento, ang Diyos na isa yung elemento, hindi po niya kayang gawing mamahala. Angels has no other element which is thus cannot. Ganon din naman po yung mga anghel. Wala po sila ng elemento ng lupa, kaya hindi po sila pwedeng mamahala. That's why the human which has two elements has full authority, other meaning can do everything. Ang tao po na nilikha ng Diyos sa may 2 elemento, sila po yung binigyan ng Diyos ng kapamahalaan o ng kaharian. That's at why- gawin ang lahat ng bagay. That's why human can do everything on the earth. Kaya po ang tao ang may kapangyarihan na kumilos at gumawa dito sa mundo. God saw, God knew what Satan was doing to the Adam and Eve. Alam po ng Diyos at nakita po ng Diyos kung ano yung ginagawa ni Satanas kay Eva at kay Adan. If Adam and Eve asked God, God killed the Satan, yes, God can do. At kung halimbawa po na hilingin o nanalangin si Adan at si Eva na, O Diyos, iligtas mo kami, wasakin mo si Satanas. Opo, kayang gawin po yun ng Diyos. God was willing. At nais pong gawin ng Diyos yun. Why God couldn't? Bakit nga po hindi kaya ng Diyos? Because He already said, let you. Sapagkat sinabi na po niya na ikaw ang mamahala. If you will give me permission, I'm willing. Ngunit kung bibigyan mo ako ng permiso na ako yung gagawa, kaya kong gawin yun. 10,000 is yours. Sa'yo na yung 10,000. Then I cannot touch, I cannot do anything about 10,000. At hindi ko na pwedeng galawin at hindi ko na rin pwedeng kuhanin sapagkat ibinigay ko na yung 10,000. Okay? Then, on the earth, matter of on the earth, God cannot do anything. At dito po sa mundong ito, anumang bagay, hindi po pwedeng humipo ang Diyos o mamahala. That's why, if God wants to destroy, God have to make a perfect way. At kung ang Diyos po ang siyang wawasak, kailangan po ng tamang paraan. That's why God became flesh. Kaya po ang Diyos ay nagkatawang tao. So, this question also same. Ganon din po yung katanungan. Ito po ay parehas din.
when when Israelites try to escape from Egypt, Noong ang mga Israelita po ay sinubukang umalis, tumakas doon sa Ehipto, as I told you, if God will come to the Pharaoh, at katulad nga po ng sinabi ko na kung ang Diyos po ang pupunta sa Parao, immediately Pharaoh will say, okay, your people must go now, must leave now. agad-agad po nasasabihin ng Parao na kayo mga Israelita, sige, pwede na kayong umalis, malaya na kayo. But Moses went to the Pharaoh, so many problems was there. At si Moses nga po ang pinadala ng Diyos sa Parao, kaya naman marami pong naging hadlang. Even without talk to the Pharaoh, God can do everything. Kahit pa po hindi lumapit ang Diyos sa Parao, kaya pa rin naman po niyang gawin ang lahat ng bagay. Meaning, God is Almighty God, Dahil ang Diyos nga po ay makapangyarihang Diyos, but God choose Moses. ngunit pinili nga po niya si Moses. Why? That matter, bring the Israelites from the Egypt, is on the earth. That's the problem. At yung bagay po na yon na pagliligtas ni Moses sa mga Israelita mula sa Ehipto, ito po kasi ay nandito sa mundo. Human can do everything on the earth. Ang tao lamang po ang may kakayahang gumawa ng kahit na anumang bagay dito sa mundo. Remember, human has two elements. Sapagkat tao po ang may dalawang elemento. God cannot. Ang Diyos hindi po kaya, Why? Spirit alone cannot. sapagkat binubuo lamang po ng Espiritu ang Diyos. Naintindihan po ba? Naunawaan po ba? What is the title for today? Ano po ang title ngayong umaga? Man, we, human. Tayo po, human. That's why human can do everything and anything on the earth. Kaya po, tayong mga tao ang may kapangyarihan na gawin ang anumang bagay dito sa mundo. God cannot. Ngunit ang Diyos po ay hindi kayang gumawa. Why? God has no flesh. Sapagkat wala pong katawang lupa ang Diyos. Siya po ay espiritu lamang. Do you know why demon wants to possess human or animals? Alam po ba ninyo kung bakit nais na iposes o sapian ng demonyo o ni Satanas yung hayop o yung tao? Spirit alone do something is illegal. Sapagkat kung gagalaw po ang espiritu lamang, sila po ay illegal dito sa mundo. Satan understood the word of God. Nauunawaan din po ni Satanas ang salita ng Diyos. Satan understood the law of God. At alam din po niya ang batas ng Diyos. Satan will do without dust, without flesh. Oh, God can kill. Kung si Satanas po ay gagawa ng walang katawang lupa, kayang-kaya po siyang patayin ng Diyos. Why? Bakit po? Spirit will do something, all anything on the earth is illegal according to the law of God. Ayon po sa batas ng Diyos, kapag espiritu lamang ang kikilos dito sa mundo, hindi po yon pinapayagan. Ito po ay illegal. That's why Satan used or took the flesh of serpent. Kaya nga po si Satanas, kinuha po niya yung katawan o yung hayop na ahas para po mabuhay. Satan, spirit, and body of snake or serpent join together, then become legal. Yung si Satanas po na spirito at yung ahas po, nung sila po ay pinagsama, sila po ay naging illegal. But what Satan did, attempting the Adam and Eve, that was wrong. Ngunit yung ginawa po ni Satanas na tuksuhin si Eva at si Adan, yun po ay mali. Last question. Huling katanungan po. God knew what we need.
Alam po ng Diyos ang ating pangangailangan. Still God said, ask, then I will give you. Ngunit sinabi pa rin po ng Diyos na humingi ka at bibigyan kita. Now, you can answer it. Ngayon po ay masasagot na natin. He prepared everything. Inihanda na po ng Diyos ang lahat ng But bagay. if we will not give permission to God to give you, then God cannot. Kung hindi po natin bibigyan ng permiso ang Diyos na bigyan po tayo, hindi po niya magagawa na bigyan tayo. Maybe you, whoever studied assurance of salvation, then you already knew the answer. Siguro po yung mga nag-aral po ng assurance of salvation, alam na po nila yung kasagutan. Man, the word man from human. Ang salitang man ay galing po sa salitang human. Human combined two words. At ang human po ay dalawang salita na pinagsama. What was two words combined human? Ano po yung dalawang salita na pinagsama? Humus and Humus, man. man. Humus meaning dust, dirt, and earth. Ibig sabihin po ng humus sa Tagalog ay lupa, putik o alabok. Yes? Transform the dust. Ano nga po? Hinulma po ng Diyos ang Then he breathed breath. at hiningahan po niya yung lupa. That's what man became. Then meaning of man is spiritual being. At naging isa nga pong spiritual being, yung dust. So we read square, kasi go. Human is the spiritual being in the form, body of dust. This one is only qualified, is the only one legal to do everything on earth. Ang tao lamang po ang siyang legal, siya lamang po ang may kapangyarihan na gumawa o kumilos dito sa mundo. Other word, God said, let them have dominion. Sa ibang salita po, ito po yung sinasabi ng Diyos na hayaan mo na ang tao ang mamahala. Let them have kingdom. Ang tao ang magkaroon ng pamamahala Other o word, let them kaharian. have full authority to do everything. Ibig sabihin, sa ibang salita po, sila yung binigyan ng Diyos ng buong kapangyarihan na mamahala. That's why you and I originally received full authority, everything, to do everything on the earth. Tayo po na tao ang siyang binigyan po ng Diyos o tumanggap ng full authority o buong kapangyarihan para po kumilos o mamahala dito sa mundo. But still, they were not grown up well. Ngunit hindi pa nga po lumago o lumaki ang tao. That's why God put them in the perfect condition Kaya po nilagay ng Diyos ang tao sa tinatawag na perfect condition to grow just like Himself. upang lumago o lumaki katulad ng Diyos. So one, last week we studied. Ito po nakaraang linggo ay atin na po nga napag-aralan. Okay, we'll read Genesis chapter 2:15. Kasi go. The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. Okay. So Eden, work. We'll study. Ito po yung pag-aaralan natin, yung hardin, yung Eden, at yung work. Garden is actually what physical needs. Ang garden po, ang ibig sabihin po niyan ay yung ating pong pisikal na pangangailangan. Then, Eden has 5 meanings. At yung Eden naman po ay may 5 kahulugan. Last week we studied. Ito po ay atin po nga pinag-aralan ng nakaraang linggo. What is first? Ano po yung una? Spot. Others didn't answer yet. First one is? Second? Last week, I made wrong. Press sense. Sorry. Open door. Yes, this is perfect condition for the spirit. Ito po yung perpektong kondisyon para po sa spirito o Work paglago. is
What was? Become. Meaning, Ibig sabihin po ng become o maging meaning, origin. to be as original being. Maging original po kung ano po tayo sa pasimula. Okay. Will be just the same as Father. Na ang anak o ang tao ay maging katulad ng Ama o ng Diyos. We, human, must be as same as Father. Tayo po, mga anak ng Diyos, ay dapat na maging katulad ng ating Ama. What is title for today? Ano po ang pamagat ngayong araw? Man, human. We have full authority. Tayo po ay may kapangyarihan. Spirit alone cannot do. At kapag espiritu lamang po ay wala pong kakayahang kumilos. Then, only human can do everything. At ang tao nga lamang po ang binigyan ng kakayahang kumilos o Yes. gumalaw. Yet still, baby cannot do anything. Ngunit ang isang sanggol o bata pa po ay hindi kayang gumawa. That's why God said, you must be like me. Kaya nga po sinabi ng Diyos na kailangan mong maging katulad ko. Yeah, you have baby. Baby only what? Milk and diaper. Kung meron po kayong anak na sanggol, yan po ay kumakain ng gatas lamang at kailangan lang ng diaper. When they grown up, of course, they could use what parents of baby has. Ngunit kapag sila po ay lumaki na, kung ano po yung klase ng buhay ng kanyang mga magulang, ay ganun na rin po yung kanyang That's magiging why Jesus buhay. himself said, be perfect, therefore as your heavenly Father is perfect. At sinabi nga po dito sa Matthew 5:48 na maging ganap katulad po ng ating amang ganap. As long as baby was born, Kapag po ipinanganak na yung sanggol, baby has full authority of even whole family. ang baby po ba ay meron ng kapangyarihan o authority para sa kanyang buong pamilya? But baby cannot use authority. Ngunit hindi po niya yan magagamit, yung authority na Baby binigay have sa to kanya. grow and have to know who is, then he could do everything. Ang baby po o ang sanggol ay kailangan lumago upang lumaki at doon na po niya magagamit yung authority na binigay sa kanya. Last week, what do you still remember the subtitle? Nakaraang linggo po, naalala pa rin po ba natin kung ano yung subtitle? Complete joy. Then God want you to have complete joy. Na nais po ng Diyos na magkaroon tayo ng ganap na kagalakan. Then today, God want you to be perfect. At ngayon po ay nais naman tayo ng ating Ama na maging ganap. Parents, once all the time, their children will grow well and become perfect. Ang mga magulang po, sila po ay umaasa na ang kanilang mga anak ay lumaking mabuti at perpekto. I gave you assignment already. Binigyan ko na po kayo ng assignment. What was the assignment? Ano nga po yung inyong assignment? Go home and read Psalm 1. It says, we were made awesomely. Sinasabi po doon na tayo po ay nilikha na awesome. Anyway, when you read it, God will bless you more. At kapag binasa niyo po ito, ay lalo pa po kayong pagpapalain ng ating Ama. Remember who you are. Alalahanin po natin kung sino po tayo. We, children of God, has full authority of God. At tayo nga pong mga anak ng Diyos ay binigyan niya ng kapangyarihan. God cannot do without your permission. Ang Diyos po ay hindi makakakilos kung hindi po natin siya bibigyan ng permiso. That's why you are awesome. Kaya po kayo ay mga awesome. If you don't know you have a full authority, then
you will not use, also you cannot use. Kung hindi mo alam na ikaw ay may kapangyarihan, maaaring hindi mo nga po ito magamit. That's why you must understand, also you must know who you are. Kaya nga po kailangan mo po itong maunawaan at kailangan pong maintindihan kung sino ka. Still, God wants you to be perfect. At nais ka po ng Diyos na ating Ama na ikaw ay maging ganap. Amen. Let us all stand, please. Tayo pong lahat ay magsitayo. Today we learned about human. Ngayong araw po atin pong natutunan kung sino po ang tao, kung ano po tayo. Human made with two elements. Ang tao po ay binubuo ng dalawang elemento. As humus and man. Yun po ay ang putik o lupa at hininga ng Diyos, Espiritu ng Diyos. That's why only human has full authority on the earth. At tanging tao lamang po ang binigyan ng Diyos ng kapangyarihan na mamahala dito sa mundo. That's why we have to practice using our full authority. Kailangan po nating sanayin, gamitin po natin yung ating pong kapangyarihan. Then, you have to talk to yourself, I am awesome. At kailangan mo sabihin sa iyong sarili na ikaw ay awesome. Amen. Amen. Okay. Let us shout hallelujah. Hallelujah. Yes. Lord, hallelujah. Aduh, salamat. 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 Yes. Hallelujah. Father, we thank you what you have done for your kingdom, for your children. Father, we thank you for your presence upon your children in this place. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Father, we praise you. Oh, Father, we praise you. Father, we love you. May the grace of Jesus Christ, our Lord and Savior, the one who used full authority on the earth to show your kingdom is so awesome. The love of Father, still you love us. Nobody can separate us from your love. Your love secured relationship between you and I. The fellowship of Holy Spirit, the one who is enlightened to know how we are awesome, how we have to use full authority to be with you from now to ever. That's why all children of God will agree and say, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah. Oh, hallelujah.
kapatid. Ang atin po nga Lord's Day service, alas 8 po yan ng umaga. So hanggat maaari nga po, makarating po tayo ng alas 8 para masimulan po natin yung ating gawain. No po? So yung pagkatapos po ng ating gawain na yan, so meron po tayong panalangin tuwing umaga, araw-araw po yan, 6:30 po yan ng umaga. So kung wala po tayong gagawin sa ating tahanan, at sabi nga, hinihipo po tayo na pumunta po tayo at manalangin po tayo dito sa ating sambahayan. So every Wednesday po yung ating pong prayer meeting. Sa mga bago po, meron po tayong prayer meeting alas 3 ng hapon. So, sama-sama po tayong manalangin dyan tuwing Wednesday. At pagkatapos po ng gawain po natin ngayon, meron po tayong gawain ng 10:30. Yun naman po ay para sa mga kabataan, mga maliliit nating mga anak-anak, pamangkin na po. So, para po yan sa kanila. So, sabi nga, dali na po natin yung mga mga maliliit na pamangkin o mga anak, apo, para po makakilala sila sa Diyos habang bata pa po sila. So, yun natin naman pong youth and young adults. So, sa mga single po, announcement, meron po kayong gawain mamayang 1:30 ng hapon. So, sa mga kabataan namin na sabi nga may mga kaibigan at kaklase na malapit sa inyo. So, invite nyo din sila dito sa ating sambahayan. No po? So, the more the merrier. Ayun. So, yung ating naman pong Encountering with God. So, excited po tayo dyan sa January 31 po, yung ating EGF, last Friday of the month, 7:30. So, sana po lahat tayo makadalo, no? So, sana talaga. Makadalo po tayo. Napakasaya po ng ating gawain na yan. No? Minsan lamang po yan sa isang buwan. Kaya daluhan na po natin. At yung ating naman po sa dakot na bigas. Salamat po sa mga patuloy na nagdadala. So, meron na rin po nagdala ng mga isang sako ng mga nakaroon. Talaga napakabuti ni Lord. No? So, yun lamang po yung ating announcement. So, paalala po, pag-invite po tayo ng ating mga kakilala para po, sabi nga, maibahagi natin sa kanila yung ating nararanasan dito po sa ating sambahayan. So, yun lamang po, kita-kita po tayo sa mga susunod na gawain. God bless us all.